Mga mahal na kaibigan, sa lahat po ng naaabot ng palatuntunang ito, ang Iglesia ni Cristo, nag-aanyaya po kami na patuloy nyo kaming samahan. Ito po ang kapatid na Artemio Francisco Jr. at muli po makakasama natin sa gagawing pagtalakay ang kapatid na Jomar Dueñas. Kumusta po kayong muli mga mahal na taga-subaybay? Nagagalak po kami na muli tayong magkasama-sama sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Sana po ay samahan ninyo kami sa pagtalakay sa paksa na nakahanda ngayon para sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, kapatid na Jomar at mga giliw naming kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat inaakala po ng iba, kapatid na Jomar, na dahil sa mahalaga sa atin ang Iglesia, inaakala po nila na wala tayong pagpapahalaga ukol sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yun pong inaakala nilang yon. Sagutin po natin sa pamamagitan ng Biblia, totoo po ba ang kanilang inaakala? Ang sagot po, mga kaibigan, ay mababasa po natin sa Biblia. Dito po sa Juan 3:16, ganito po ang nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po para sa Iglesia ni Cristo ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sapagkat tiniyak po niya na upang hindi mapahamak at upang tamuhin ang buhay na walang hanggan ay dapat sumampalataya sa Kanya. Kaya mali pong isipin ng sino man na hindi tayo, kapatid na John, nagpapahalaga sa pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tinatanggap nga na kaanib sa Iglesia ni Cristo, gaya po ng alam nyo, kapatid na Jomar, ay kailangang nagtataglay po ng pananampalataya. Ang isa po sa dapat na sampalatayanan nga ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano pa po ang katunayan na tunay ang pagpapahalaga natin sa Panginoong Hesukristo? Marami pa po tayong mababasang mga talata sa Biblia, kapatid na John, mga kaibigan, na napakahalaga po ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tulad po ng nakasulat dito sa Juan 3:18, ganito po ang ating mababasa. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Tiniyak po ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, na ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Samantala, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya sino mang naghahangad na maligtas sa hatol ng Panginoong Diyos ay dapat na sumampalataya po sa Panginoong Hesukristo. Batay po sa binasa nyo, kapatid na Jomar, maipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Ano po ba ang ibig sabihin na ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na? Alin ba yung hatol sa mga hindi sumasampalataya? Ang mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mamamatay sa kanilang kasalanan tulad po ng ating mababasa dito po sa 8:24 ng aklat po ng Juan. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa pahayag na ito ng Panginoong Hesukristo, tiniyak po niya, ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan. Katumbas na hindi niya pananagutan o tutubusin ang kanilang mga kasalanan. Kaya isa sa mga pangunahing doktrinang itinuturo sa mga aanib sa Iglesia ni Cristo ay ang pagsampalataya po sa ating Panginoong Hesukristo. Tama po iyon. At gaya nga po ng binanggit ng Panginoong Hesukristo sa binasa ninyo kanina, tiniyak niya na ang hindi sumasampalataya sa Kanya, ay mamamatay sa kanilang kasalanan. Bakit po? Iyon ay tiniyak ng ating Panginoong Hesukristo na ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay mamamatay sa kanilang kasalanan. Sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan, kapatid na John, mga kaibigan, ay kamatayan. Ayon po yan sa batas na itinakda ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagkasala. Ito po ay
mababasa natin na sinabi ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat dito sa Roma 6:23, ganito po ang matutunghayan po natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tiniyak po ng Panginoong Hesukristo na mamamatay sa kanilang kasalanan ang mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya dahil sa batas ng Panginoong Diyos na pagbabayaran ng tao ang kanilang kasalanan. At ayon po sa talata na binasa natin, kapatid na John, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagka ba siya'y nalagutan ng hininga, bayad na ba siya sa kanyang kasalanan? Hindi po, kapatid na John, mga kaibigan, sapagkat ang kamatayang pagkalagot ng hininga ay hindi po siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao. Ang tinutukoy pong kamatayan na kabayaran ng kasalanan ng tao ay ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ito po ang pinatutunayan dito sa talatang babasahin natin. Apokalipsis 21:8, ganito po ang nakasulat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya muli ay nais po naming ipapansin sa inyo, mga giliw na taga-subaybay, ang kasamaan ng hindi pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang isa po sa uri ng mga taong ibubulid sa dagat-dagatang apoy ay ang mga hindi mananampalataya. Gaya nga po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:24, malibang kayo'y magsisampalataya, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mahalaga sa atin ang pananampalataya at yun nga po ang lagi na'y itinuturo at ipinapaalala sa atin ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na ang bawat kaanib po sa Iglesia ay dapat na palaguin ang pananampalataya, maging ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngayon, ano pa po ang katunayan na hindi maaaring pawalang halaga ng sino man ang tunay na pananampalataya? Hindi po magiging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, kapatid na John, yung Opo. taong walang pananampalataya. Ito po ang pinatutunayan sa aklat ng Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa binasa nating ito ay lalong mapatutunayan ang kahalagahan po ng pananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Maaaring ang sabihin naman po ng ibang mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Jomar, na sila man ay meron din o nagtataglay din ng pananampalataya, kaya ang paglilingkod na kanilang ginagawa ay makalulugod din at tatanggapin din ng Panginoon Diyos. Magiging kalugod-lugod talaga sa Panginoong Diyos ang paglilingkod na ginawang kalakip po ang pananampalataya. Ipinapapansin po namin sa inyo, mga kaibigan, kung ang pananampalataya ay tunay. Ang akala po kasi ng iba ay basta sumasampalataya na lamang sa Panginoong Diyos ay tunay na ang kanyang pananampalataya. Ang iba nga ay sinasalita lang ang pananampalataya. Mga kaibigan, maling akalain ng sino man ang gayon sapagkat mayroong sinasabi po ang Biblia na hiduwang pananampalataya. Ito po ay mababasa natin dito sa 2 Pedro sa 2:1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Nagaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hiduwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Ito po ang katunayan na hindi lahat ng pananampalataya ay tunay at ikapagiging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. May pananampalatayang kung ipakilala po ng Biblia, kapatid na John, ay hiduwang pananampalataya o hindi tunay na pananampalataya.
tiyak po na walang sino mang tao na nasa katinuan ng pag-iisip na sasabihin ang pananampalataya niya ay hidwa o hindi tunay o maling pananampalataya. Sapagkat naipapansin na po natin sa ating mga taga-subaybay na kailangang magtaglay ng tunay na pananampalataya. Pero ang tanong po natin, bakit ba may mga tao na nagtaglay o nagkaroon ng hidwa o maling pananampalataya? Ang hidwa o maling pananampalataya ay ipapasok o ituturo ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Kaya ang mga mapaniniwala po nila ay hidwang pananampalataya ang matataglay at napakasama po na hidwang pananampalataya ang mataglay ng tao sapagkat yon, katulad po ng sinabi na kanina, kapatid Opo. na John, ikapapahamak po ito pagdating ng araw ng paghuhukom. Nabanggit na natin na tiyak na walang sino mang tao na nasa katinuan ng pag-iisip na magsasabing siya ay nasa maling pananampalataya o hidwang pananampalataya. Sasabihin ng tao na siya ay nasa tunay na pananampalataya. Kaya para makatulong tayo sa mga sumusubaybay sa atin, mula pa rin po sa Biblia, paano ba matataglay ng tao ang tunay na pananampalataya? Mababasa po natin ang kasagutan dito po sa unang Timoteo sa 2:7. Ganito po ang ating matutunghayan na pahayag ng apostol na si Pablo. At dahil dito, ako'y hinirang na tagapagbalita, apostol at tagapagturo ng tunay na pananampalataya sa mga hintil. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Ang mga hinirang o pinili ng Panginoong Diyos tulad po ni Apostol Pablo, ang tagapagturo ng tunay na pananampalataya. Kaya hindi kahit sino ay makapagtuturo ng tunay na pananampalataya. Pero sa ngayon, kapatid na Jomar, alam din po ninyo na marami pong mga tao ang nag-aakala at nag-aangkin na sila raw ay hinirang o pinili ng ating Panginoong Diyos para magturo. Kaya mahalaga po na ipapansin natin sa ating mga taga-subaybay, ano ang isa sa katangian na dapat taglayin ng tunay na hinirang o pinili ng Panginoong Diyos para magturo ng tunay na pananampalataya, katulad nga po ni Apostol Pablo? Sa talatang binasa ko po kanina, ang sabi ni Apostol Pablo, sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Kaya hindi dahil sa sinabi ng isang nangangaral na siya po ay hinirang o pinili ng Diyos, ay basta na lang natin paniniwalaan. Dapat po nating suriin kung ang sinasalita niya ay katotohanan. Pagka ang itinuturo o sinasalita ay hindi naman katotohanan, bagkus ay kasinungalingan pa. Opo. Ang gayon po ay hindi tagapagturo ng tunay na pananampalataya. Kaya nga, papaano po natin malalaman kung katotohanan at hindi kasinungalingan ang itinuturo ng isang tagapangaral? Aalamin po natin kung saan ba naroroon ang katotohanan. Ang kasagutan po, mga kaibigan, sa amin pong pagbabalik ng kapatid na Jomar, diyan lamang po kayo. Mga mahal na kaibigan, ang iniwan po nating katanungan kanina ay papaano po natin malalaman kung katotohanan ang itinuturo ng isang tagapangaral? Saan po ba natin matatagpuan ang katotohanan na dapat ituro? Ang katotohanan po, kapatid na John, mga kaibigan, ay nasa Ebanghelyo o banal na kasulatan. Tulad po ng pinatunayan din ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat sa mga Kristiyano sa Colosas. Ganito po ang ating mababasa sa 1:5, pakinggan po natin. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya ang tagapagturo ng tunay na pananampalataya ay hindi nagtuturo ng iba sa sinasabi ng banal na kasulatan o ng Biblia. Pagkaiba na po sa sinasabi ng Biblia ang itinuturo ng isang tagapangaral at tinanggap ng kanyang mga pinangaralan, hindi tunay na pananampalataya ang matataglay nila, kundi hidwang pananampalataya na. At yun po ay ikapapahamak. Como ba Biblia nga ang kanilang hawak, Biblia rin ang kanilang binabasa, ay masasabi na ba na katotohanan nga ang kanilang itinuturo?
Napakadali nga pong sabihin, no, kapatid na John, na dahil sa Biblia ang kanilang daladala. Pero ang atin pong tingnan ay kung totoo bang katotohanan ayon sa Ebanghelyo ang kanila pong ipinangangaral sa tao. Kaya kumuha tayo ng isang halimbawa po sa Biblia. Isang halimbawa ng katotohanan na itinuro po ni Apostol Pablo na tagapagturo ng tunay na pananampalataya. Babasahin ko po, mga kaibigan, ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dito po sa ikalawang Timoteo, sa 1:13, sa saling magandang balita. Gawin mong batayan ng mga aral na itinuro ko sa iyo. Yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po ang halimbawa ng itinuro ni Apostol Pablo na tagapagturo ng katotohanan at tunay na pananampalataya. Itinuro po niya ang pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang tagapagturo ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at ang mga naturuan ng tunay na pananampalataya ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo at hindi po nagpahayag lang na sila po, kapatid na John, katulad ng palasak na naririnig natin, Opo. na sila'y sumasampalataya lang sa Panginoong Hesukristo. Marami rin nga po ang ganyan ang kanilang sinasabi na sila raw po ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. Katunayan daw po ay tinanggap na nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas, bilang Panginoon. Kaya mahalaga po na maunawaan ng lahat kung paano ba makikilala ang mga tao na tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Basta ba nagpakilala sila at nagsabing sumasampalataya, tinatanggap na Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo? Si Apostol Pablo din po ang sasagot, kapatid na John. Opo. Dito po sa kanyang sulat sa unang Korinto 1:9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang mga nakipag-isa po sa Panginoong Jesucristo ay tinawag ng Diyos at hindi mga tumawag lang sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Yan din nga po ang sinasabi ng maraming kaanib po sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya o relihiyon. Sinasabi rin nila na sila raw ay tinawag din ng Panginoon Diyos. Totoo po yan, kapatid na John, mga kaibigan. Pero dapat, tulad po ng sinabi na natin, ang tingnan po natin ay kung ano ang sinasabi ng Biblia o ng banal na kasulatan ukol po sa mga tinawag ng ating Panginoong Diyos. Mabuti po ay basahin ko sa inyo, mga giliw na taga-subaybay, ang nakasulat dito po sa Kolosas, sa 3:15, ganito po ang pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga tinawag po ng Panginoong Diyos upang makipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay naging bahagi ng isang katawan. Kaya hindi po nakakalat, kapatid na Diyos, sa iba't ibang organisasyon, Opo. ang mga nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Marami na po tayong ginawang pag-aaral ukol dyan. Subalit, alang-alang po sa mga ngayon pa lamang nakakapakinig sa ating programa at sumusubaybay, ipaglingkod natin sa kanila. Alin yung katawan na tinutukoy na doon po naging bahagi ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo? Ang katawan po na binabanggit, kapatid na John, Opo. ay ang iglesia. Yan po ay pinatutunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat dito po sa Kolosas sa 1:24. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo at subaybayang mabuti ang pagtuturong ito ng Biblia. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kaya ang lahat po, mga kaibigan, ng mga tinawag ng Panginoong Diyos at nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay nasa loob po ng kanyang iglesia. Sa puntong ito, kapatid na John, Opo. at mga mahal na taga-subaybay, madali na po nating maunawaan sa atin pong mga ginagawang pag-aaral ngayon
na ang mga naturuan ng tunay na pananampalataya ay nasa loob po ng tunay na iglesia. Kapatid na Jomar, marami po ba ang tunay na iglesia o marami ba ang katawan ni Kristo? Hindi po, kapatid na John, mga kaibigan, at yan po ay mababasa natin mismo sa Biblia. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:4, ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan po natin. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, mayroon lamang iisang katawan o iglesia na ang Pangulo ay ang Panginoong Hesukristo. Alin po ang iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo? Ano pong pangalan, kapatid na Jomar? Yan po ang iglesyang sunod sa pangalan ng may-ari ng katawan. Opo. Sa Roma 16:16, ganito po ang ating mababasa na pahayag po ng apostol na si Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Iglesia ni Kristo po ang pangalan ng tunay na iglesia. Makatwiran lang po yun na tawagin sa pangalang iglesia ni Kristo ang tunay na iglesia sapagkat ito po ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga naturuan ng tunay na pananampalataya, Opo. kapatid na Jude, nasa loob ng iglesia ni Kristo. Kaya nga yung mga naturuan ng tunay na pananampalataya, alin ang isa sa sinunod nilang utos ng ating Panginoong Hesukristo para maligtas? Ito pong mismong pahayag ng Panginoong Hesukristo na nakasulat po sa Juan 19, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ipinag-utos po ng Panginoong Hesukristo na ang tao na gustong maligtas ay kailangan pumasok sa Kanya. Ang katumbas po niyan ay mababasa po natin dito sa isang salin ng Biblia, Revised English Bible. Ganito po ang pahayag sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang mga pumasok po sa ating Panginoong Hesukristo ay pumasok sa kawan. Tiniyak ng Panginoong Hesukristo na kapag ang tao'y pumasok sa kawan, ay maliligtas. Maaari ba nating mabasa sa Biblia kung alin ang kawan na tinutukoy na doon dapat pumasok ang mga tao para maligtas? Opo, kapatid na John, mga kaibigan, ganito pong mababasa natin. Dito po sa Aklat ng Gawa, sa 20:28, ganito po ang pahayag ng apostol na si Pablo. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan, mga kaibigan, maliwanag na itinuro ng mga apostol, ang iglesia ni Kristo. Papaano po naman, kapatid na Jomar, kung ang tao ay tumanggi? Ano po, na umanib, pumasok sa tunay na iglesia, na yan nga ang iglesia ni Kristo, na ipinakikilala po ng Biblia, ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo ukol sa kanila? Sabihin man nila na sila'y sumasampalataya sa Kanya. Maaring mabigatan po ang iba sa pakikinig dito po sa sagot na ito. Pero ang sasagot po mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyong mabuti dito po sa Aklat ng Juan, dito po sa 10. Ang talata ay 26, ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Ito po ang mismong deklarasyon ng Panginoong Hesukristo. Ang hindi po bahagi ng kanyang kawan o iglesia ay hindi sumasampalataya sa kanya. Maaaring ipagpilitan ng iba na sabihin kahit wala sila sa iglesia ni Kristo ay sumasampalataya rin sila. Subalit, mababali po ba natin ang sinabing ito ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya napakaliwanag po na upang mapatunayan ng tao na siya ay nagpapahalaga sa pagsampalataya niya sa Panginoong Hesukristo, ay dapat niyang sundin ang utos na pumasok sa tunay na iglesia. Ito po ang iglesia ni Kristo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nag-aanyaya po kami sa inyong lahat sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli mong ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito Opo, Ama. upang marinig ng maraming tao ang iyong katotohanan Opo.
ang tunay na pananampalataya na dapat mataglay ng tao Opo. upang maging karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Hinihiling namin sa iyo na lahat po ng inabot ng pagtuturong ito, maawa kang lubos nilang maunawaan ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Opo. Dito po kami magsama-sama sa paglilingkod at sa pagtatamo ng iyong pangako. Amen. Pagpalain mong palagi ang palatuntunan ito. Opo, Ama. Higit sa lahat ang iyong pamamahala. Opo. Alang-alang po sa aming kaligtasan. Amen. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.